Hello, hello. Ay magandang umaga po. 12:13 na po. Ngayon po ay Rizal Day, araw na pagkabaril kay Jose Rizal. At gayon din po yung araw na kung saan ay lalagdaan daw kuno ni BBM yung bastardo na budget, binastardo na budget ng Pilipinas para sa 2025 elections. At you know what? Pero bago ang lahat, nais ko muna sasabihin sa inyo na ako po ay si Engineer Dr. Toto Bonyog Kausing. At ang atin pong pag-usapan sa ngayon ay may kinalaman pa rin sa pipirmahan mamaya na budget. So magandang umaga sa lahat, may paabak sa mga kabalen ko. Na mga bigat sa mga kakabsat ko. So, magandang umaga sa mga Katagalugan. So maray na aga sa mga Kabikulan. At tapos maayong buntag sa mga Kasibuanuhang lugar. Maayong aga sa mga Ilonggo na speaking country, areas. Tapos maadyong buntag sa mga kababayan ng aking asawa dyan sa Bohol. Tapos sa Mindanao, Northern Mindanao, magandang maayong buntag sa Misamis Occidental, Misamis Oriental, Lanao del Norte, Zamboanga Peninsula, sa Zamboanga City, Buenos Dias, mi amigos, amigas, Buenos Dias, Caballero, Blood, Caster Armandin. So Buenos Dias, huwag nyo na iboto yung congressman nyo si Manix Dalipi. Sobrang kurakot yan. Kaya huwag nyo na iboto yan. Congressman siya dyan sa Zamboanga City. Tapos sa papunta sa Cagayan de Oro, isisakop ng Misamis Oriental, papunta sa Iligan, ay maayong buntag kaninyong tanandiha. Sa papunta sa Bukidnon, may mga Ilonggo, may mga Cebuano, maayong aga, maayong buntag sa inyong tanandiha. Sa mga Cotabato area, may mga Ilonggo, maayong aga. Sa mga Cebuano speaking, maayong buntag. Sa mga taga-Barm, mga Maranao, Mapia, Mapita sa inyo langon. Sa mga Maguindanao, Mapia, Mapita, Mambu. So, maray na may turok din sa may naat sa mga Tausog, sa Basilan, Sulu. Tapos sa mga Surigao noon, Maradyaw nga aga sa inyo hurot. Sa mga Dabawenyo, kung saan mga Duterte, mga Nograles, sa Northern Mindanao, tawag Davao del Norte, Davao Oriental, Davao del Sur, Davao de Oro, Davao, ano pang ibang Davao, Davao Oriental. So Davao Oriental, Davao Sur, tapos may Davao de Oro, may isa pang Davao, nakalimutan ko na. So maayong buntag kaninyong tanan. Sa mga Sarangani, kung saan si Pacquiao nakukan, may mga Ilonggo, may Cebuano, maayong buntag, maayong aga. May mga, ganun din, may mga Maranao, mga Maguindanao din dyan sa Sarangani at saka sa South Cotabato area, at saka sa Sultan Kudarat area. So, Mapita sa inyo langon. Tapos magandang umaga, maayong aga, maayong buntag. So, yan. Pinabati ko muna kayo pagparami pa ako ng audience. So anyway, habang paparami pa ako ng audience, dagdag lang nito, siguro mag-joke lang muna siguro ako, no? Ang joke na ko lang, inaalala ko lang si Miriam Defensor Santiago. Siya po yung original ng joke na ito. Kumbaga, ay nagustuhan ko kaya sinusunod ko lang. Habang paparami tayo, magandang umaga, W. Roy Malig, Kawawang Pinas. Raymond Heremia, dapat malaman ni BBM na ang puwersa ng oposisyon ay siyang
tipping force sa away na Marcos at Duterte. Kailangan niyang isama ang nireklamo ng tao bago pa bumalik sa EDSA ang tunay na oposisyon. Cesar Balmaceda, Titina Gallardo, Mendagahe from Rome, no? Bernard Mendiola. Okay. Habang papadagdag pa tayo ng audience, nais ko muna mag-joke. Alam mo, ang ating bansa talaga ay napakatindi na sa korupsyon. Hindi na masasawata. Ang problema natin, no? Sa umpisa, sa panahon ni Cory, hindi po tayo umutang. Yung bansa natin tumatakbo na walang utang. Umaasa lamang sa kita sa mga non-revenue tsaka revenue income. Ano mga revenue income? Yung kita sa BIR at kita doon sa customs. Ang non-revenue income, yun po yung mga kita ng mga ating korporasyon na pambansa, kagaya ng Philippine National Oil Company. Kumikita siya, binibigay sa ating gobyerno. Ang Land Bank of the Philippines, kumikita, binibigay sa gobyerno. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas, kumikita, binibigay sa gobyerno. Ang Development Bank of the Philippines, kumikita, binibigay sa gobyerno. Yan naman po yung tinatawag na non-revenue income. Kasama sa non-revenue income ay ang kagaya niyang income sa train, sa LRT, so income sa MRT, ibinibigay. Ang isa pa, mga income sa PCSO, income sa PAGCOR, yan yung mga non-revenue income. Sa mga korporasyon pang iba na mga gobyernong papatakbo, ang problema nga, I have to, sa totoo lang, ako'y namangha kanina nung narinig ko si Pacquiao magsalita, ibang-iba na. Magaling, sa totoo lang, magaling matalino, sa totoo lang. Nagkataon kasi na gumraduate na siya ng masteral sa kurso niya. So napakinggan ko sa interview ni RDR o si Boss RDR. So magaling siya. Ang nakita niya, ang isa sa adikain niya, although hindi kami magkakampi but I'm not endorsing you to vote for him. Kasi unang-unang impression natin sa kanya, bobo siya. Pero tinawag niya ng mga bobo ang mga puno mga bright. Kasi ang kanyang ideya daw, sabi niya, kapag may balik siya sa Senado, ay trabahuin niya na ang mga korporasyon na Pilipinas ng gobyerno na kumikita ay dapat ibalik. Kagaya galit na galit siya kung bakit ibinenta yung National Power Corporation. Kumikita yun tapos ibebenta. Marami pang iba na kagaya ng Philippine National Bank, ibinenta kay Lusutan. Marami. Ang ayaw niya, bakit ang mga kumikita ng mga korporasyon ay binenta? Kagaya ng Philippine Airlines. Binenta yan sa panahon ni Ramos. Binenta kay Lusutan din. So, kinikwento ko lamang yan just to give you an idea kung anong klaseng pamahalaan meron tayo. We're going to the dogs. We are a country of debts. Utang lang lagi. Ano ba nangyari sa ating bansa? Paano mga bata na may nagsusunod sa atin? Ang problema, ang mga bata na susunod sa atin ay mamangmang. Bagsak sa 79 countries na in-examine, ang Pilipino ang number 79 sa pinakamangmang na mga pupils at saka students. Bakit po? Na-measure na yung mga Pilipino na estudyante ay marami ang hindi marunong bumasa. At kung may makabasa man, ay marami ang hindi marunong umintindi ng kanilang binasa. Yan po ang pinaka-problema. So, ngayon, kung sila napapalit sa atin, yung henerasyon nila, ano kaya ang kinabukasan ng bansa natin? So, ganon, we're going to the dogs. Bastardo ng bansa natin. So, yan po ang pinaka-problema sa atin. So, Manoy Pinoy, gawin na lang bulad ang mga buhaya at lesunin si Tambaluslos. Tapos Ben Reclamador, Margarita Bungato, good morning, Engineer Toto Kausing, watching from Quezon City. So ito po, kay Raymond Gremia, dapat, nabasa ko na si Raymond, no? Itong joke, tingnan mo na natin ang joke ni Miriam Santiago. Buhay pa siya dito, no? Nung banda bago siya mamatay, napansin ko, panay joke na lang siya eh. Kasi siguro naasar na siguro sa mga korupsyon. Kaya nag-joke-joke na lang siya. Sabi ni Miriam Defensor, minsan daw, nag-utos ang Diyos kay Noah. Ito mga
kababayan ko mga Muslim, na mga Pilipino Muslims, bago ko ikwento ito, magbigay lang muna ako sa Biblia ng mga kapatid yung Kristiyano, nakalagay po kasi ganito, na once upon a time, ni pinabaha, nag-utos ang Panginoon kay Noah. Si Noah at sinabihan siya na gumawa siya ng arko o barko. Tapos, isakay niya 2 pares sa bawat lahi o bawat species kasama yung mga tao. At pag masakay niya, papababahain niya ang mundo at mamamatay yung iba na hindi nakasakay sa arko. So, ibig sabihin, may choice na ngayon, panahon na yun, si Noah na pipiliin ang mga mabubuting tao lamang makakasama. Pero problema, yung mga namatay na yung iba, yung natitira doon na mabuting tao, marami na rin mga masama na produkto mula doon. So anyway, ganito po yung kwento ni Miriam Santiago. Isang araw, naisipan ng Panginoon na magbabahain ulit ang mundo. So, para naman ma-save, tinawag ulit si Noah. Noah, gumawa ka ng arko, pangalawang arko. Kay gagawin ko, pababahain ko mundo, pangalawang beses. So, sabi naman ni Noah, masyadong gaano kahaba ang panahon na bibigyan mo sa akin, Panginoon. Sabi naman ng Panginoon sa kanya, ay sige, bibigyan kita ng 6 na buwan bago para matapos mo yung arko. So ngayon, natapos ang 6 na buwan, pumunta si Noah kay Lord, sa Panginoon, humingi ng tawad. Sabi niya, patawad Lord, bakit? Hindi ko nagawa ang iyong pinapagawa. Bakit? Kasi po, iba na ho ang panahon kasi sinabi ng Panginoon, dito siya nagpagawa ng arko sa Pilipinas. So sabi naman ng Noah, iba na ho ang panahon ngayon kaysa panahon noon. O bakit? Anong unang problema? Ang una pong problema ay bawal magpatayo na walang building permit. Sabi niya. Di nagulat si Lord. Nakikinig. Pangalawa, Lord, ay mahirapan ako kumuha ng kahoy na hindi galing sa illegal logging. Sabi ni Noah kay Lord. Tapos sabi na, dinugtog pa rin niya. O ano pa? Pangatlo, Lord, ay mahal na po ang kuryente at hindi ako nakakakuha ng discount sa Meralco. Sabi ni Noah. Ano pa? Sabi naman ni Noah uli, nahirapan po akong makakuha ng environmental permit po para sa endangered species na mga dadalhin kong hayop sa arko. So dagdag pa niya. O ano pa? Ay, isa pa po, nang pumunta ko sa Pag-asa, ayaw nilang maniwala na magkakabagyo, na magdarating ang unos. Kasi luma na daw ang kanilang makina. So ngayon, pang-anim, sabi niya, ano pang problema? Ang problema ho, nagalit pa sa akin ang BIR. Pinapa-lifestyle check pa ako. O, tapos sabi ni Noah, ano pang problema? Sabi ni Lord, sabi niya, di na din ako makakuha ng budget sa Congress. Sabi niya, mahirap na makakuha ng Congress kasi hindi nila kinikilala yung NGO ko. Yun sabi ni Noah. O, so patawad Lord, hindi ko talaga kaya. Tapos, pwede pa bigyan mo pa ako ng 6 na buwan, gagawin ko? Sabi ni Lord, hindi ko na babahain ang mundo. Sinatakot ako, naunahan ako ng gobyerno. Oh, yan. Yan ang, joke lang yan, pero yan po ang joke na explanation kung gaano kasama ang Pilipinas. Oh, bago ko magpatuloy ng kwento, nais ko muna ito, batiin si Ben Reclamador. Good morning. Si Manoy Pinoy, si Oscar Montano, pagkatapos ng termino nila Subong, kasakiman ang magbabagsak sa kanila. Sa ngayon, una muna ang Bacarason Administration. Okay. PWEX 0925, good morning, Atty. Engineer Toto Causing. Sabi naman Fernando Rafael Cuervo, listening from Logroño, La Rioja, España. So, buenos días, Senyor Fernando Rafael. Tapos si Dodol, Dr. Toto, we have the Reagan uncut dollars worth trillions of dollars. I'm the trustee of Spiritual Wonder Boy.
his brother, the keeper of gold reserves, back up on the uncut dollars. Okay, tingnan natin. So, Oscar Binturan, good morning. So, Virginia Bunaw, good morning. Dr. Attorney Engineer Toto, Happy New Year. Praying for a beautiful and blessed years ahead of you. So, bago ko magsimula, I want to greet you still happy Merry Christmas and happy New Year. Tomorrow is the eve of New Year. Today is December 30. It's the death day of Jose Rizal. Pinaril po siya sa Bagumbayan, na tinatag na Bagumbayan, pero nasa loob lang ng Luneta yun. At mind you, ang bumaril po sa kanya ay kapwa nating Pilipino, mga sundalo. Yan ay sila mga sundalo sila ng mga Espanyol. So, kaya nagkatotoo ang unang prediksyon ni Rizal. Sinabi niya, natatakot po ako, mas natakot pa ako sa kapwa ko Pilipino na mangmang na abusado kaysa yung mga banyaga na magpapatakbo ng ating bansa. Ganoon ang sinabi niya. Ito ang una na pinakita ng mga Pilipino, kapwa niya Pilipino ang bumaril sa kanya sa utos ng Espanyol. Si Dodi, Happy New Year, Dr. Toto, sabi ni Dodi. So ngayon, ito na, umpisa na natin. Ladies and gentlemen, I want to be a little bit serious now. Sa ngayon na nag-uusap tayo, noong November pa lang, umabot na po sa 1.2 trillion pesos ang inutang ni BBM para itabon sa budget na binuo niya. Remember, nagpabuo siya ng budget na 5.32 trillion para sa 2024. Hindi lang pala, ang kinita lang ng pamahalaan, nasa 4.1 trillion pesos lang mula sa buwis, mula sa non-revenue income na mga kita sa mga eskwelahan, galing sa mga state schools. Siyempre, may collection din yan kahit papano. So, kumita din ng UP, lahat ng state universities and colleges, kumita rin ng MSU, kumita rin ng lahat. Pati PhilHealth niya, kumita yan, binibigay sa kanya. Pati ibang mga SSS, kumita yan, binigay din sa yung excess funds. Okay? So, ang kinita nila is 4.1 at the end of November. Pero in-expect ko na at the end of December, tatakbo yun ng 4.3 trillion pesos. Pero noong November, at the end of November, ang utang ng Pilipinas, kasi hindi nahabol, no? Umutang ang Pilipinas para sa budget natin ng 1.2 trillion pesos. Ngayon, kung kwentahin mo yung December, tatakbo po yan ng hanggang 1.4 trillion pesos ang utang natin. Combined na po yan ng utang sa loob ng bansa at sa labas ng bansa. So, anong ibig sabihin yan? Ladies and gentlemen, para bago ko ituloy, ipaparinig ko po muna sa inyo itong saan na ba yun? Ito, paparinig ko muna sa inyo yung sinabi ni, pakita ko muna sa inyo yung balita para ng dyaryo, ng Daily Tribune, para sabihin ninyo na hindi ako nagsisinungaling. Yan. Budget deficit reached 1.2 trillion in first 11 months. Wala pa dyan ang December. So, okay? So, basahin natin konti. Ito ay binalita noong 1 minute and 38 seconds ago. So, the government's budget deficit reached 1.2 trillion from January to November this 2024, representing 79.29% of the 1.5 trillion full-year program. So, ibig sabihin, ang tinataya naman talaga pala nila na utangin ay 1.5 trillion. Pero, December lang natira. Pero ang inutang nila ay 1.2 trillion lang. Pero ganun pa rin, matinding utang yan. It said that the government was also on track of surpassing its revenue goal or target, with the collections growing 15.2% to 4.1 trillion as the end of November, representing 96.12% of the 4.3 trillion
full year program. Revenue collections is slightly to 338.3 billion in November from 340 in a billion a year ago. Ibig sabihin, bumaba po ang collection ng November. So, hindi ko nabisahin ng lahat, isa lang ibig sabihin nun. Ang isa lang ibig sabihin nun ay utang na naman. Now, bago ako magpatuloy, siguro i-play ko ito, yung binalita ni Ted Filon tsaka ni DG Chatcha. Maganda kasi sila mag-deliver. Napakagaling nila. Pakinggan nyo. Treasury Department natin. Ayan At sa pinakahuling balita po ng Treasury Department natin, kunin mo yung business page dyan, sinasabi ko kanina. Anong sinasabi dito sa balita? Budget deficit reached 1.2 trillion pesos in first 11 months. Yan po ay mula nga January to November 2024, mga kapatid. 1.2 trillion pesos budget deficit. Okay. Oh, wow. So nangangahulugan mga kapatid, opo. Oo. Yun daw pong revenue collection natin, 4.1 trillion pesos. Yung pong 11th-month expenditure is 5.3 trillion. Kaya 1.2 trillion ang ating deficit. Tama. So we're spending so much doon sa ating kinikita. Oo. Sobra ang ginagastos natin sa kinikita. Okay. So basically po dito talaga kinakailangan magtipid, di ba? Magtipid. Magtipid sino? Dapat gobyerno. So, yan po ang nakita ninyo, nasaysayan ninyo. So, ngayon, very clear, ulitin ko lang sinabi nila. Yung kinikita ng gobyerno sa leadership ni BBM ay 4.1 trillion lamang. Ang problema sa kanya, humingi pa siya na napapagprograma siya ng budget sa Kongreso ng 5.32 trillion. Saan natin kukunin yun? Panay ba gusto na lang ba natin utang na lang ng utang? Mapita, dato iskay gamblang. Oh. So ngayon, kung gusto na lang natin lagi utang, paano tayo papatakbo? Ngayon, nireview ko po, ladies and gentlemen, nireview ko po yung budget natin sa panahon, mula sa panahon ni Ramos. Panahon ni Ramos, hindi walang utang na dinagdag halos. Wala pang 1 trillion ang utang. Panahon ni Gloria, kukunti rin ang utang. Panahon ni Erap, kukunti rin ang utang. Panahon ni Noynoy, medyo kukunti rin ang utang. Panahon ni Duterte, lumubo lang ng kunti sa panahon ng COVID. Pero nang umalis si Duterte, ay nasa 5.3 trillion lamang ang utang. Nang umalis si Duterte, ngayon, nung pumasok si Noynoy, si Bongbong Marcos, ng 5.3, tingnan natin 5.3 na ganyan. Ito. So, 2022. Tingnan natin sa 2022. Ito, 2022, ipakita ko sa inyo. Ipakita ko sa inyo na ang sa screen. Ipakita ko yung utang natin. Sa panahon ni na umalis si Duterte. Okay. Hindi. Teka. Saan ba yun? Ulitin ko na sandali. Ito na yun ang utang. Ang ipapakita ko sa inyo, yung history ng utang natin mula sa panahon ni Ramos. At dito niyo makikita, depende sa inutang kung sino mas magaling na presidente. Pagdating sa fiscal management.
So yan dalhin ko kayo sa dulo. Ito muna kayo, no? 2023 na panahon. 2022 si Duterte umalis. 2022 ng June, ng May. So ngayon, pumasok si Bungit o si BBM, June. Nang pumasok si BBM ng June, ang utang na iniwan ni Duterte ay 12.791 trillion. Yan, okay? Tapos, sa unang taon ni Bongbong Marcos, naging ang 12.79 or 12.8 ay nagiging 14.147 trillion sa June 2023. So, ibig sabihin, minus 12, that is 2. So, all more than mga 1.2 or 1.3 trillion ang in-increase ni BBM. Tapos, tingnan natin kung paano niya mula sa 1.3, ngayon sa 2023 at 2024 na June, ang utang ni BBM ay nagiging 15.483. So minus 12.8. Ang ibig sabihin, ang dinagdag ni BBM na utang is 15 minus 12, that is 13. So mas 2. So 2 trillion, 2.6 trillion ang idinagdag ni BBM sa 2 taon. So yan po. At the end of the October, nagiging 16.02 trillion. Pakita ko sa inyo. Pakita ko sa inyo yung datos ng Bureau of Treasury. Datos ito ng Bureau of Treasury. Yan. Ito, datos ng Bureau of Treasury. Nakita nyo yung may highlight. Iyan na sa October ay 16.020 trillion ang utang. Pero 1 year from the second year niya, mula sa pumalit sa kay Duterte, ang utang ay nagiging mahigit 2.3 trillion ang idinagdag. So, ibig sabihin, mas malaki sa lahat ng naging presidente ng Pilipinas, pinakamalaking umutang every year si BBM. Ano naman ang naging dahilan ng utang na to? Ang dahilan po ng utang na to, alam naman nila na maliit lang ang kinikita ng ating bansa. Bakit sila gagawa ng budget na gagastusin na higit pa sa ating budget? Bakit hindi nila sundin sa panahon ni Ramos? Reviewin natin sa panahon ni Ramos. Sa panahon po ni Ramos, tingnan natin. Ito, sa panahon ni Ramos, dito lang sa isa. Ito, sa dulo, ipakita ko. Ito naman po ang record ng pangutang natin sa panahon ni Ramos. Ito, sa panahon ni Ramos, ang utang natin noong 1993, wala akong data 1992 1993 lang simula. So, ang utang ng Pilipinas ay, ang total, ay umabot lamang ng 974 billion. Okay? So, maliit, di ba?
So ngayon, 1994, si Ramos pa rin ang presidente. Umangat siya ng 200 billion at mga 200 billion kaya naging 1.165 trillion. 1995, ito 1995, si Ramos pa rin ang presidente, maintain lang. So dati, ang sinundan niya is 1.165, mas lumiit. Ang utang nung 1995, naging 114 na lang, 1 trillion and 140 billion. So 1996, ang utang sa panahon ni Ramos ay maintain lang. The same, hindi umakyat. So 1.16 trillion. Tapos sa 1997, sa panahon pa rin ni Ramos, mas bumaba ang utang, naging 1.14 na lang. So panahon 1998, huling araw ni Ramos, huling taon ni Ramos, ay kasi bago si ERAP ang pumalit naging 1.4. Ito lang tumalo ng 300 billion. Okay? So tingnan natin sa panahon ni ERAP. Sa panahon ni ERAP, sa 1999, ang utang na 1.4 trillion ay nagiging 1.5. Ibig sabihin 1.6, naging 200 billion ang dinagdag ni ERAP. So, 1999 ay 1.5, naging dinagdag pala, utang din pala si ERAP, umabot ng 400 billion ang dinagdag niya. So, sa year 2000, walang 2000 kasi natanggal siya. 2001 kay Gloria na to. So anyway, kay Gloria, sa time ni Gloria, 1991 at 2001, ay 2.26. Mataas ang umutang siya mga 700 billion pesos. So ngayon, 2002, kay Gloria pa rin ito, umabot na 2.6, umutang na sa 200 billion. So dito naman kay 2003, kay Gloria pa rin, umutang na 300 billion, naging 2.9 trillion. Pagtapos nung 2004, ay umutang naman ng 3.5 mula sa 2.97. So umutang siya ng mga 600 billion. Palautang din pa si Gloria Macapagal Arroyo. So ngayon, nung 2005, nagiging 3.9 mula sa 3.5. So umutang siya ng 400 billion. So ngayon, 3.9. Okay, 3.9. Sa 2006, 3.9 pa rin. So hindi nag-increase. Ganon pa rin ang utang ni Gloria. Kunti lang increase. Magwala pang 100 billion. So 2007, second to the last year ni Gloria, 3.7 from 3.9, nababaan. Sabi nabayaran ni Gloria. Ang 3.9, almost 4 billion, 4 trillion, nagiging 3.7 trillion na lang. So yan ang utang. Sabi yan fiscal management ni Gloria. Nung last year ni Gloria, 2008, ang utang ay nagiging 3.9, balik lang ulit. So nung pumalit na si Noynoy, 3.9 ang utang. So si Noynoy na 2009, ang utang 3.9 at nagiging 4.2. Ibig sabihin, umutang si Noynoy ng halos 200 billion, more than 200 billion. So noong 2011, si Noynoy na ang presidente pa rin nito. So asa na ba yun? 2011, 2010. Balik muna ako sa 2009. So 2010 pala pumalit si si Duterte. Hindi si Noynoy. So kay Noynoy, nung pumalit siya, si Gloria, last day sa 2009 ni Gloria, nagiging
nagiging 4.27, naging 4.3 trillion. So mga 300 billion ang inutang. So sa 2010, nang binigay niya na kay Noynoy ang portfolio ay nagiging 4.58 trillion. So 4.58 minus 4.27, mga 300 billion ang inutang ni Gloria. Tapos si Noynoy naman, nag-umpisa ni si Noynoy, 4.5 ito na trillion ang utang. So 2011, siya kay Noynoy, nagiging 4.8. So 4.8 mula sa 4.28, 4.58 sa 4.8, so nagiging mga 200 billion mahigit ang inutang ni Noynoy sa unang taon sa 2011. Sa 2012, ito naman 2012, naging 5.1 trillion. So 5.1 trillion, 4.8, mga 200 billion ang inutang ni Noynoy. So sa 2013, ang utang ni Noynoy naging 5.4. So 200 billion din ang inutang. Tapos sa 2014, si Noynoy pa rin, ang utang ay nagiging 5.6. So mga 200 billion. So ibig sabihin, average kay Noynoy, ang utang ni Noynoy, 200 billion kada taon. Tapos ito naman 2015, ang naging 5.8 trillion. So 200 plus trillion pa rin. So po sa last year niya, 2016, nang tinurnover niya kay Duterte, ang utang is 5.9 trillion. Yan ang utang ng Pilipinas pag take over ni Duterte. Ngayon, sa unang taon ni Duterte, ang utang na 5.9 ay nagiging nagiging 6.4. So 5.9, 6.4, ibig sabihin 500 billion ang inutang ni Duterte noong 2017. Tapos, yun ata kay build program siya kasi maraming pangailangan ng pera. So, ito 6.4 as against 2017. 5.9, 6.4, so mga 500 billion ng inutang. So 6.4 sa sunod na taon, 2018, nagiging 7 trillion. So 5.6, 7, 6.4, 7, umutang naman siya mga 600 billion. So 2019, wala pang COVID ito, ay nagiging 7.86. So, ibig sabihin, 800 billion ang inutang ni Duterte. Ito yung resulta ng programa niya, Build. So, noong 2020, nagkaumpisa na ng COVID, ang inutang ni Duterte ay naging 9. So, tumalon sa 9 trillion ang utang mula sa 7.8. So, ibig sabihin, mahigit 1 trillion, 1.2 trillion ang inutang ni Duterte sa isang taon nito sa 2020. So, 2021, tapos sa 2021 ay naging 11. Ang 11, 2 billion ang inutang 2 trillion ang inutang ni Duterte sa 2021. Sa 2022, nang biniwan niya kay Bongbong, binigay niya kay Bongbong ang corona ng pagka-presidente, 12.8. So 12.8 minus 11.1, so 1.7 trillion ang inutang ni Duterte bago niya binigay kay Bongbong Marcos. So ngayon, ito naman si Bongbong, pinakita ko kanina, panay utang. Ibig sabihin, ang history ng Pilipinas, ang history ng Pilipinas po ay sa pagpatakbo, nag-umpisa po sa utang lahat. Utang lahat. Bakit?
Sa panahon lamang ni Ramos, medyo mababa. Sa panahon ni Noynoy, mga 200 billion lang a year. Tapos panahon ni Gloria, malaki-laki, umabot 400, 300. Sa panahon ni Duterte, pinakamalaki. Pagkatapos gusto pang kuntisan ngayon ni Bongbong. Reasonable naman kay Duterte kasi mayroong tinatag na build at saka COVID. Ang problema lang, may report ata na yung sa 7 trillion na inutang ni Duterte ay kukunti lamang ang naigamit. Mukhang sa bulsa din lahat napunta. So yan po ang mukha ng ating bansa. Nabubuhay tayo sa utang. Tama ba yun? Ang liit ng ekonomiya natin. Ang ekonomiya natin ay wala pang mahigit lang 1% ng ekonomiya ng Amerika. So, ganun po ang ating sitwasyon. So, kung ganun, ano na ngayon, pipirmahan ni BBM, pinalaki pa, ginawa pang 6.35 trillion ang gagawing budget sa sunod. Pakiusap, BBM. Total, ang kinikita lang naman natin ay nasa 4 trillion. Doon na lang tayo lalaro. Tanggalin mo na iba, yung mga budget na iba, huwag na tayo magbigay ng ayuda. 4 trillion mo na lang. Isara mo na sa 4 trillion para walang utang ang Pilipinas. Adi kaya, gagawin mo 3.5 trillion para ang sobra, ibayad sa mga utang na nauna, mababawasan lamang ang utang natin. Oh. Nakita nyo na? Ngayon, magbabasa po ako sa inyo. Okay, so si Dudi, Dr. Toto, we have the Reagan Uncut. Nagbasa ko na yan, no? Oscar Bentulan, good morning. Virginia Bunao, good morning. Tapos Dudi, Oscar Bentulan, good morning. Kabunyog, Toto, watching from Cebu City. Maayong buntag, kaninyong tanandia. Kay Virginia Bunao, love your joke about Noah. Okay, Dudi, Dr. Toto, hindi si PBBM ang SWB, ang brother niya, ang Urig. Ganoon ba? Ang brother niya, ang Urig. Hindi sa totoong anak ni, na si Bongbong. So, Dodi, sapat na ang uncut dollars para sa kinabukasan sana ng Pilipinas. Well, hindi naman binibigay. The only thing the Philippine government is very good at is making utang. Yung talaga magaling na tayo sa utang. Tapos, pag siningil, takbo, tago. Sabi ng mga Ilonggo, utang, lipay-lipay, bayad, dugay-dugay, sukot, dalaganay. Ibig sabihin, pag utang, tuwang-tuwa. Pag sinisingil, tagal-tagal, at kung habulin na, tumatakbo. We don't have gold bars, sabi ni Dudi. So, alluvial gold and rhodom. PEC 0925. How much of that budget is going to corruption? Alam mo, PEC, sa pag-aaral ko po sa mga literatura, 30% po mahigit ng budget natin na pupunta po sa bulsa. So kung 30%, magkano ang 30%? Noong 2024, ang budget natin is 5.32. Kung 5.32, ilan ang 30% na napunta sa bulsa? So 3 times 5, 15. So 3 times 3, 9. So 9 plus 15, ang nangyari, 2.4 trillion sa nakaraang budget natin ang napunta sa bulsa. Di ba? Dato is K, is gamblang. So, ganon katindi ang corruption sa atin. Ganon. Hindi ko malubos maisip kung paano. So ngayon, kung ganon ang sistema natin, kung ako maging presidente niya, kung maging senador, ay magagawa ko ng batas na hindi pwedeng mag-budget ang presidente ng hindi nalalampas sa kinikita ng nakaraang taon. Basihan natin ang kita ng nakaraang taon. Halimbawa, gayon, nakikita nila ang kinita ng ating buwis at mga binayad mula sa korporasyon ng Pilipinas, kagaya ng Bangko Sentral, kagaya ng Land Bank, DBP, at iba-iba pang mga PhilHealth,
no? May kinita rin yan, biniturn over din yan, mga Philippine Heart Center for Asia, lahat ng ospital na mga kumikita. So, ang kinita natin sa 2024 are 4.3 trillion pesos lamang. So kung ako naman naging presidente, kung ako maging senador, magpapanukala ako ng batas na ang gagawin lamang na budget ay hindi lalampas sa 10% nung nakaraang taon. So kung 2025, ang budget lang sana nagagastusan para sa 2025, kung basihan natin ang 4.3, hindi lalampas sa 4.3, bawasan mo ng 10%, so bawasan mo ng 0.4, ang dapat nagagastusin lang ay 3.8 o 3.9 trillion na dapat ang budget. Para yung sobra, ibayad kagad natin sa mga nautang hanggat masiro. Hindi ko maisip. Ihiplo lamang to, parang pamilya yan. Kayo, may pamilya kayo. Kung may pamilya kayo, ang kinikita, nagandahan ako ng sample na binigay ni Pacquiao eh. Hindi ko naman siya ibubuto pag senador, pero natutuwa ako sa kanya at ayon sa pagsagot-sagot niya, sa interview sa kanya, napakatalino niya. So ngayon, sabi niya, kung siya daw ang maging doon, ang budget daw dapat na gastusin, hindi din lalampas sa kinikita. Sabi niya, parehas lang yan sa pamilya. Kumikita ako ng 50,000, bakit ako gagasto ng 100,000 sa isang buwan? Sa isang taon? 50,000 lang, hanggang doon lang tayo. Ganon tama rin siya. Kaya ang taktika rin niya, babawiin, pataasin ang income ng bayan. So, sa pamamagitan ng pagpaparami ng negosyo para marami ang income tax, pagpaparami ng yung ating mga korporasyon na mga kumikita, palakasin, at huwag nang ibenta para kumikita. Tapos ang gusto niya mangyari ay i-take over yung mga tollgate. Dapat ang Pilipinas na pamahalaan na nagto-tollgate para pupunta sa bansa natin ang kinikita sa tollgate. Yan ang magandang ideya din. Kung ako naman maging senador, bibilhin ko, babayaran ko yung San Miguel, bibilhin ko yung Skyway, at bibilhin ko rin ang NLEX, bibilhin ko ang SLEX, bibilhin ko ang MCX para gobyerno na magpapatakbo. Di ba? Tama naman si Pacquiao sa totoo lang. Oh, sunod, PEC 0925, no? Cassandra Daisy, Happy New Year sa inyong lahat. Do, di Dr. Toto, we have the wealth of the nation. Alalantad na kami. Total, matanda na ako. Okay. Matanda na tayo pareho, no? EDE, palitan lahat ng legislative, executive. Tama, lahat palitan, pati judicial members. Tapos Vivian Sarimo, kawawa talaga yung mga Pilipino, tagabayad ng utang. So, ibig sabihin, yung mga future ng mga anak natin, iyon po magmamana ng utang. Wala namang ibang magbabayad yan, sila din. So, Felix Embuistro, panahon ni Duterte, 12T utang. Yan, maximum 12T utang. Vivian Sarimo, yun ba ang kapalaran ng mga Pilipino? Di pa sinisilang utang na kagad. Yun. So, PEC 0925, that is just 2 years. Ha? Imagine, after 4 more years, this country will go to the dogs. Yan. Nakita mo na. Nakuha mo ng ibig sabihin. Imelda Sinoy Talaogon, good morning, engineer. Philly Bautista Saplaco, good evening, everyone. Cassandra Daisy, walang kupit kung hindi utang. Ibig sabihin, kung hindi lang mangungupit, hindi na kailangan mangutang. Kasya na ang budget natin. Vivian Sarimo, malakas ang loob ng namumuno, namungutang dahil walang kaalam-alam ang taong bayan. Ang problema sa kanila, hindi nila iniisip ng mga kasunod na henerasyon na magbabayad. Baliwala sa kanila. Sabi naman ni Cassandra Daisy, ang mga bayaran na trolls, doon ibibigay ang mga utangin, doon ibibigay ang mga utangin natin. Tao lang, no? Saan naman ginamit ang inutang? Yan, tanungin natin kay BBM kung saan niya gagamitin. Sa ayuda. Tudo-tudo ang ayuda. Cassandra Daisy, so frustrating. Tika muna, bago ko ipagpatuloy ang utang. Tandaan niyo, may utang na nga tayo. Hindi pa po kasali sa 1.2 trillion na binilang yung kinuha nila ng 89.9 billion mula sa PhilHealth. At hindi pa sinama dyan ng 117 billion na kinuha nila sa Philippine Deposit Insurance Corporation.
So kung inutang yon, ikarga mo sa 1.2, so magiging plus 4, 1.4 billion at trillion ang utang. Ay, nako. So frustrating mga peke, sa mga peke na kakamping ay hindi nagsasalita tungkol sa mga utang natin. Yun. Sa totoo lang na dismaya ako sa mga kasamang kakamping. Iba, sumusuporta sila kay BBM. Ang feeling nila ay magaling si BBM at si Duterte binabanatan. Kung tutusin mo, yung ayuda lamang, bilyon, ang pinag-usapan, 26 bilyon. Noong nakarang taon, 26. Nung kasalukuyang taon pala, 2024, 26.7 billion. Kung paano nila ginagawa, piniki nila yung mga tao binigyan. Pinapalusutan nila ng maraming resibo na Mirigris Piatos at maraming resibo na Kukoy Villamin. Ganun lamang po. Kaya sa totoong kwento lang ito, at without siding with Duterte or without siding with BBM, kasi dito tayo sa gitna, tayo mga marangal, dapat tanggalin natin ang dalawang grupo na yan. Ang nangyari, tinitira nila si Sara Duterte sa 125 million para pala yung utak, mga mata ng tao nakatutok sa telenovela ni Sara Duterte. Yun pala, nakalimutan natin yung kanilang pagnanakaw left and right. Yan si Tambaklaus. Tambaluslus, Tambaklaus. Hindi na Santa Claus. Ay, lalo na mga PBBM, Lisa, Romualdez, vloggers, hindi nagsasalita tungkol sa utang natin. Pinaprotektahan kasi nila eh. Ito, ako makatotoo ako, kaya nilabas ko ang datos ko nang galing mismo sa national government data natin. So, maayong gabi, katoto, ito, sa PIC 0925, how much of that utang went to Mirigris Piatos? Maraming Mirigris Piatos ang kumuha niyan. Napakarami, bilyones. So, Dodi, polymer country na tayo, sagana sa kalamidad. Sigurado yun, Doktor. Cesar Balmaceda, nakakalula ang utang. Lalong lumutang ang pagkagahaman sa pera ng mga elitista sa gobyerno. Ladies and gentlemen, siguro panahon na siguro na itama ko na, tigil na tayo. Bukas naman abangan natin kung paano. Ang gusto ko lang, BBM, if you are listening to me, listen up and listen good. Kinukopya ko na si Erwin Tolpo kung mag-English. Ang galing mag-English eh. Sabi niya, Secretary Bautista, listen up and listen good. Ito, ngayon binabanata niya. Okay, anyway, you listen up, Mr. BBM. Please, i-veto mo na lahat na mga, unahin mo Beto yung mga project sa DPWH. Mga ayuda, lahat na yan, i-veto mo. Pati AX, i-veto mo. Ang itira mo lang dyan, maip lang. At saka, hindi mo na maibalik ang tupad kasi tinanggal yung lahat ng tupad. Hindi na maibalik ang 50 billion sa purpose. Okay na sa akin. Tanggalin mo, magbilang ka na lang hanggat 4 trillion lamang. Bawasan mo na bawasan hanggat 4 trillion na lamang. Kasi yan lamang po ang paraan na hindi tayo madadagdagan ng utang. Kasi kung madadagdagan naman yan, uutang ka naman ng 1.3 trillion para sa 2025. So 1.3 plus ang utang natin ngayon na 1.4, magiging dagdag utang na 2.7. Sa 2.7, idagdag mo sa total na utang na 16 trillion. Wala na, 18 plus trillion na tayo. Magna 19 trillion na. Ay, nako. Kailan kaya magbabago itong bansang Pilipinas? Iboto ang lahat ng bago sa 2025 para siguradong pagbabago. Tanggapin ang pera nila na binibigay sa ayuda, iboto nyo ang mga bago. Iboto yung iba, mga bago lahat. Kasi tanging paraan na magbabago man sa kung puro bago inyong iboboto. Oscar Montano, eliminate middlemen. Dapat gobyerno na lang. Ang gusto, tama naman si Pacquiao na dapat i-fully funded na. Tutukan na ng maraming pera ang magkakapital, gagawa ng maraming warehouse sa NFA at saka gagawa ng maraming storage facilities para sa mga isda para bibilhin ng gobyerno ang lahat na huli na isda at lahat na ani ng bigas. At ang gobyerno na mag-imbak
Total, may kakayahan ng gobyerno. Tama naman solusyon ni Pacquiao sa totoo lang. So, Vivian Sarimo, papayag kaya yung kapitalista? Hindi na natin kailangan kapitalista, pwede naman sila, mga matalino yan. Magaling maggumawa ng negosyo mula sa kung ang NFA, lahat ang kumukuha ng bigas. So, Romel Bengson, naimbag na bigat, Dr. Engineer Toto Kausing, salamat sa pagpabunyag ng katotohanan. Juliana Critchfield, nangungutang din para may malupit. Inuutang ng mga kinukurakot pa. Yun talaga. Tapos si Music Memories, upaw, wag ka nang bumaliktad. Hindi ka na nakakuha ng boto sa aming mga Duterte. Ay bakit ako babaliktad? Pasensya ka na kung hindi ako makakuha ng boto sa Duterte, wala akong magagawa. Hindi rin ako makakuha ng boto sa BBM, wala rin ako magagawa kasi tinitira ko rin. Kaya umaasa na lamang po ako sa mga kakamping. Kaya kayo mga kakamping, let us now rise up. This is the only time na tayo lahat tumayo. Kung hindi tatayo ang kakamping, sino tatayo? Ganun na ho kasimpleng tanong ko. Someone should ignite the Jose Rizal in the common Mang Juan de la Cruz. Enough is enough. Tama. Lovely Skynet. Good AM. Tama ka noon. Walang ganyan. Takot sila kay Duterte. Ngayon, puro nakaw. Oh. Tapos Oscar Montano, DPWH, gawa project na di kailangan. Ang maayos sa daan, bakbakin. Tingnan mo yung tulay dyan sa Kwan, sa Biliran, sa Samar, Biliran. Ano nangyari? Saan ka makakita ng tulay yung gumaganon-ganon? Nagbabutterfly, nagsiswing, dadaan ng motor lang dadaan ha. Ay nako. Amadeo Julio Town, watching from Milan, Italy. Okay. Biongorno. Tapos Vivian Sarimo. Kung isang tao lang ang magsasabi kay BBM, hindi yan makinig. Pero kung people power, ayun. Kaya nga, sa totoo lang, nagsampalan si BBM at saka si Lisa. Sinampalatan ni BBM si Lisa, gusto makialam. Ang gusto niya, yung budget ay i-disapprove, i-veto, para ibabalik sa Kongreso at ripasuhin ulit. Ang kumukontra naman, si Tambaluslos o Tambaklaus at saka si BBM kasi gusto nila yung nangyari. Ngayon, kung hindi niya mapirmahan, ang mangyari nun, ang budget sa nakaraan, yun ang mananaig at habang hinihintay yung bagong budget. So, Vivian Sarimo kung isang tao. Tapos Lovely Skyner, katoto. But ngayon si Renato tahimik. Sino kayong Renato ang tahimik? Ay. Okay. So, diyan na lang. Amadeo Julio Joven, watching from Milan. So, diyan lang muna tayo lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sana, ibasura ni BBM ang 2025 na budget. Yan lang pakiusap ko. Kung ayaw niya, tanggalin niya ang lahat ng ayuda. Tanggalin niya ang 288 billion na nakapatong sa DPWH. Kasi lumampas na siya sa budget ng education sector. Na ayon sa konstitusyon, bawal na mas mataas pa sa ang ibang budget kaysa budget ng sektor ng edukasyon. Ganun po yung kasi. Ang problema, binawasan ang education ng 12 billion, binawasan ang CHED ng 30 billion, binawasan pa ng pre-scholars ng mga 3 billion, binawasan pa yung PhilHealth na 74.4 billion, binawasan ang PORPIS ng 50 billion, binawasan ang tupad na 18 billion, ang dami. Tapos pinatong 288 doon sa flood control project sa DPWH na maliban sa flood control project, sa mga project nila ay mga tennis court, basketball court. Sa mga So ngayon, ganun po, dapat ibawas na yung ayuda na AKAP, saka AX, at saka MAIP. At magandang umaga po, Mr. Percy Lapid. Ito, pakita ko lang sa inyo, ito yung relo na buhay, regalo ni bayad dito ni Percy Lapid sa akin bilang pag-abogado ko sa kanya. Ang tawag nito ay Michael Kors. Hindi naman kasing yaman si Percy Lapid, kaya Michael Kors, pero may pangalan, hindi ka paano. Kaya, kantahin ko sandali yung kanta niya. Bayan ko ay iisa ang lahi
Dooy walang mapagkunwari, hinding-hindi padadaig. Ayun, hindi ko alam memorize, pero at least yan ang kanta ni Percy Lapid. Si Oscar Montano, pag tuloy-tuloy ang pagnanakaw, baka mag-people ulit. Yan nga. Antayin nyo na lang. Ha? Okay, magandang umaga po sa lahat.